Kung hindi mo alam kung bakit palagi kang natatalo or nahi-hit yung stop loss mo, iba ka may isang bagay kang hindi pinagtutuunan ng pansin when it comes to price action, which is the support and resistance. Sa video na to ipapakita ko sa inyo kung bakit isa ito sa mga pangunahing dahilan ng pagkatalo ng mga beginners, and ituturo ko din sa inyo kung paano ito gamitin ng tama. What's up traders, Kairos here and welcome to Kairos PH, where we trade patterns not opinions. Let's be honest, kung hindi natin alam kung saan yung support area and resistance area, we were trading blindly. Katulad ng ginagawa ko dati, nung nagtitrade pa lang ako sa PSE or sa Philippine Stock Exchange way back 2019. Kung saan wala talagang idea kung ano yung support and resistance, basta't binibili ko lang kung ano yung pinaka-active na stock and hoping na tumaas yung price niya right after ko siyang binili. And syempre walang naging magandang resulta yung ganung approach, nagka-net loss lang tayo. And yung isa sa mga na-realize ko during that time is yung kahalagahan ng support and resistance. Kasi hindi natin ma-identify kung saan talaga papasok yung mga buyers, yung totoong may volume talaga na tutulak sa price pataas. And kung saan din nakaset yung stop loss or exit point ng mga traders na kapag na-trigger, usually nagkakaroon tayo ng sell-off or panic selling. Katulad din itong nangyari kay BTC recently, kung saan sobrang daming account yung na-liquidate. And balita ko may isa pa nga trader yung nag-commit ng suicide. If I'm not mistaken, Constantine Galish ata yung pangalan niya. Hindi ko lang alam kung magkano exactly yung natalo niya para umabot siya sa ganung punto. Mostly kasi sa mga beginners or kahit yung mga matagal lang nagtitrade pero still hindi pa rin profitable, masyadong reliant sa mga indicators. And hindi na nila nabibigyan ng sapat na atensyon yung mga core fundamentals ng price action like support and resistance. So resistance is an area kung saan mayroong selling interest. So maraming traders ang nagpi-place ng sell order at this price level. And usually dito humihina or tumitigil yung pag-akyat ng price and magsisimulang bumagsak pabalik. Pero pag once nabasag yung resistance area natin, malaki yung chance na tumaas yung price or mag-parabolic move. So dito as we can see, nagkaroon tayo ng resistance at this area. And after nga niyang ma-hit itong resistance natin, ibumagsak yung price. Then umangat ulit, and then nagkaroon tayo ng retest. Pero since hindi niya nabasag itong resistance area natin, ibumagsak ulit yung price. Pero the second time around, nabasag na niya yung resistance area natin. And kagaya nga ng sabi ko, pag once yung resistance area natin inabasag, malaki yung chance na tumaas yung price or mag-parabolic move. So support naman is an area kung saan merong buying interest. So maraming traders ang nagpi-place ng buy order at this price level. And usually dito humihina or tumitigil yung pagbagsak ng price and magsisimulang umakyat pabalik. Pero pag once nabasag naman itong support area natin, malaki yung chance na magkaroon tayo ng sell-off or panic selling. So dito nagkaroon tayo ng support at this area. And after nga niyang ma-hit itong support area natin, umakyat yung price. And then bumagsak ulit. And then nagkaroon tayo ng retest. Pero since hindi niya nabasag itong support area natin, tumaas yung price. Pero the second time around, nabasag na niya yung support area natin. And kagaya nga ng sabi ko, pag once yung support area natin nabasag, malaki yung chance na magkaroon tayo ng sell-off or panic selling. And dito na nga nangyari, yung 19 billion market crash ni BTC. Pero just a quick reminder lang, na kahit na-identify na natin yung support area and resistance area, hindi pa rin magiging 100% accurate yung analyzation natin sa market. Kasi after all, we're dealing with probabilities and walang nakakaalam kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Kaya napaka-importante talaga ng risk management. Ang isa sa mga dahilan kung bakit natatalo yung mga beginners dahil nagtitrade sila based on their emotions. Ina-assume nila na mangyayari yung isang bagay imbis na maghintay muna sila ng confirmation bago mag-execute ng trade. And para ma-explain ko sa inyo ng maayos yung psychology behind na pagkatalo ng mga beginners, meron tayong before and after photos ng market crash. So unahin na natin itong before. So dito as we can see, na-plot na natin itong major resistance area natin and then itong major support area natin. And na-plot din natin itong minor resistance area. So dito as we can see, nagkaroon tayo ng breakout sa minor resistance area natin. And after few days, nabasag na din itong major resistance area natin. And dito usually nagkakamali yung mga beginners kasi ina-assume nila nalilipad na yung price ni BTC without analyzing the price action. And in fact, during this time, sobrang daming nangahype sa social media kasi akala nila to the moon na yung price ni BTC. And sobrang dami din talaga nung namili during this time. And yung iba, naka-max leverage pa. Pero kung titignan mo yung price action, parehong naging shooting stars itong dalawang candlesticks na to
after nila mag-breakout. And if hindi ka familiar sa mga candlestick patterns, a shooting star is a bearish reversal pattern, meaning there's a big chance na bumagsak yung price kapag nakakita ka ng ganito. So tignan na natin kung ano yung nangyari after ng mga breakouts na to. So let's proceed to the after phase. And ayun na nga, nangyari na yung market crash after a few days niyang mag-breakout. And sobrang dami talaga ng pera yung nasunog during this time. Okay lang sana kung spare money lang yung ginamit sa pagtitrade. Paano kung pati yung pang-emergency, savings, or wedding, ginamit din sa pag-trade? Talagang hindi lang pera yung masusunog sa'yo, kundi pati na rin yung mga pangarap mo. Sa trading, normal lang naman magkaroon ng 10% loss, 15% loss. Ang hindi normal, ma-liquidate yung account mo. And kung isa ka sa mga na-liquidate, ibig sabihin, may problema ka sa risk management mo. And dapat mo talagang ayusin yan. So this is a brutal reminder na hindi natin pwedeng gawing laro yung trading. And hindi ito easy money. And kung seryoso talaga tayo sa pagiging isang trader, dapat matutunan natin kung paano maging isang independent trader. Hindi yung nakadepende tayo sa opinion ng ibang tao. And for the next part, make sure na panoorin nyo ng mabuti. Kasi tuturo ko sa inyo yung paraan natin ng pag-identify ng support and resistance and kung paano mag-analyze ng market. So tara, let's proceed. So ngayon ituturo ko sa inyo yung paraan natin ng pag-identify ng support and resistance and kung paano tayo mag-analyze. And ang gagamitin natin na crypto as an example, isang BTC. Pero let's assume na hindi pa nangyari yung market crash para ma-explain ko sa inyo ng maayos kung paano natin siya naiwasan. So tinitingnan natin yung chart sa daily time frame. And then pinaplot natin yung major resistance area and then yung major support area natin. So basically ito lang naman yung absolute high and absolute low ng market correction. And after natin ma-plot yung major resistance area and then yung major support area natin, kailangan naman natin ngayon i-identify yung mga swings. So sa pag-identify ng swings, automatic na magiging high and low natin yung absolute high and absolute low ng market correction. And dito as we can see, after mag-support ni BTC dito, nag-create siya ng high and then higher low. And kung nagtataka kayo kung bakit naging higher low yan, kasi slightly higher siya sa low natin. And since na-identify na natin yung mga key levels natin and yung mga swings, kailangan naman natin i-analyze yung price action. So dito as we can see, nagkaroon tayo ng minor resistance area. And after niya mag-retest, bumagsak yung price and then nag-bounce. Then the second time around, nabasag na niya itong minor resistance area natin. Pero during this breakout, tinitingnan ko yung volume niya kung may puwersa ba. Kasi kung meron, pwede tayo mag-take ng position. Pero as we can see, average lang yung volume ng breakout candlestick na to. So hinayaan ko na lang muna siyang lumipad. And then after few days, nabasag na din niya itong major resistance area natin. And after mag-breakout ng candlestick na to, tinignan ko din yung volume niya. And still, average pa rin. And then naging shooting star pa yung candlestick, which is a very bad sign. So hindi pa rin tayo nag-take na position during this time. And then the other day, ganun pa rin. Shooting star na may average volume. So syempre hindi pa rin tayo nag-take ng position. And mas naging negative yung evaluation natin kay BTC. Kasi sa pag-identify ng breakout, volume is the key. Kasi kung walang volume yung breakout natin, malaki yung chance na hindi yan breakout, fake out yan. And ayun na nga, after few days, bumagsak na yung price ni BTC. And based on our analyzation, wala talaga tayong makita na force na magtutulak sa price pataas. So napaka-importante talaga na alam natin kung paano i-identify yung support and resistance and kung paano sila gamitin ng tama. Kasi isa ito sa mga pundasyon ng bawat trading strategy. And if may mga tanong kayo or suggestions, comment nyo lang sa baba and susubukan kong sagutin yan. And if may natutunan kayo sa video natin ngayon, don't forget to subscribe para updated kayo sa mga bagong videos natin. And see you in the next one.